Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikadalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo po tayo. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon din naman, tinatawag natin itong Divine Mercy Sunday. So ngayon po ay pinagpatuloy natin pinagninilayan ang muling pagkabuhay ni Kristo at ang paggawa niya ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagtibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang tutong dumana upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong itagan at tao. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
bayaan sa bilid kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siya'y lakas na patnubay. Ang batong natakwil langat-langat tatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalubot-lubot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang kapal. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi ninyo siya kailanman nakita, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaya ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinutulgang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapingin ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi ni Tomas, tingnan mo ang saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na masaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako, last week lang nabuhay si Jesus, ngayon parang pinatay niyo na naman sa pagbati. Mukhang pa po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Easter. Patid niyo po yung mga katabi ng Happy Easter. Oo, nasa octave pa tayo Easter. Alam niyo po, ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito, nakikita ang Ebanghelyo, no? Sabi, after 8 days ay nagkatipon silang muli at kasama si Tomas. Hindi niyo ba naitanong sa inyong mga sarili, bakit kaya wala si Tomas nung unang beses na nagpakita si Jesus? Naitanong niyo po ba yun sa mga sarili niyo? Hindi, no? Kasi ako naitanong ko at nais ko rin itanong sa inyo ngayon. Nasaan nga kaya si Tomas? Sino nakakakita kay Tomas? Taas mo kamay. Baka naitago po ninyo. Nasaan nga kaya si Tomas? Magandang tanong po ito. At nais ko lang mag-survey ng kaunti, no? 2 hanggang 3 tao na ano yung sa palagay ninyo? Nasaan kaya nung mga panahon na unang beses na nagpakita si Jesus? Nasaan kaya si Tomas? At punta po ako sa bandang kaliwa. Si Judge Danilo Cruz po, ating lady minister. Siya po sa palagay ninyo, nasan kaya si Tomas noong unang beses na nagpakita si Jesus?
Natatakot kasi ang mga loob apostoles sa mga Hudyo. Pang nagtatago daw si Tomas. Saan po nagtago? Baka po nakita ninyo. Thank you po, Judge. Thank you. Dito po, sa tingin po ninyo, saan kaya napunta si Tomas? Nakita niyo, nasaan po kaya siya? Ganun po ba? Sige po, hindi ko na po muna tatanungin. Nilay-nilay tayo. Nasaan kaya si Tomas? Huli po, isang huli. Dito, sa mata ng kabataan. Ano po kaya, sa tingin mo, nasaan si Tomas? Anong huli? Ayaw na akong pagsalita. Sige. Yun nga po, yung tanong na sa si Tomas ay isang magandang pagninilay para sa ating lahat. No? Ano nga kaya yung matututunan natin sa paghanap natin kay Tomas? Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. At paano natin mararamdaman ang patuloy na pag-agos ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng katauhan ni Tomas? Ang iba pong apostol ay nagtago. Alam natin at narinig natin sa Ebanghelyo na sila po ay pumunta sa upper room. No? Natipon sila dahil inuusig sila. Natatakot po kasi sila. Pero nasaan nga kaya si Tomas? Sabi po kahapon sa isang misa ko, baka daw nasa bahay nila, umuwi. No? Sabi ng isang parayo na, nasa bahay ko. Okay. We can think of many reasons why. Oh, mga rason kung nasaan siya, ano yung mga lugar na pinuntahan niya. At isa sa pagninilay na nais ko pong ibahagi sa inyo ay maaaring siya ay buong tapang na humarap at lumabas para ipagpatuloy ang kanilang misyon bilang apostol. Hindi po malayo. No? Siguro nandun yung tapang upang ipahayag na si Jesus ang ating Diyos. Na kahit na naiisip na pagkabigo ng iba o ng iba niyang kasama dahil sa kanilang inaasahang si Jesus ay namatay at iniwan sila, buong tibay at lakas ng loob pa rin humarap si Tomas sa mga umuusig sa kanila dahil alam niyang tama at mabuti ang kanilang ginagawa at ipinaglalaban. Mga kapatid, yung pagdududa pong itong ni Tomas ay marahil din na isang pagpapatunay ng kahinaan nating mga tao. Ikaw nga naman, malaki ang pagtitiwala mo sa Diyos, malaki ang pagtitiwala mo kay Jesus na siya mong sinusundan. Kasama mo araw-araw, no? Tapos biglang mawawala, mamamatay. Marahil ito ay bukso ng isang emosyon na parang nagsasabi, Guro, buong tapang akong humarap sa mga umuusig pero nasaan ka? Bakit mo ako iniwan? Iniwan mo ako. Akala ko magkasama tayo. Akala ko sasamahan mo ako. When he heard that Jesus is risen, he became impulsive and challenged Jesus to show his wounds. Kaya siguro itong kawalong araw na ito nung nakita niya si Jesus, sige, pakita mo sa akin yung sugat mo. Tila ba isang taong bumugso ang emosyon sa pagtatanong na kaya marahil nakapagsalita siya? Sige, kung totoong hindi mo kami iniwan, nais kong ipakita mo sa akin ang mga sugat mo. Ang sugat mo sa kamay, sa paa, at sa iyong tagiliran. May pasok ko lang ang aking daliri sa butas ng pako ng iyong mga kamay at mahawakan ko lang ang sugat mo sa tagiliran. Manunumbalik ang pananampalataya ko na nandyan ka at hindi mo kami iniwan. My dear brothers and sisters, Thomas shows how painful it is, how painful it was for him to have lost a friend, a loved one, and exhibited his own grief and his own hurt. Naalala ko po tuloy ng isang linggo lamang po, meron akong kaklase mula sa elementary na namatay dahil po sa lung cancer, 35 years old, very young. At isa sa aming mga kaklase ang nag-communicate sa akin at
It so happened na siya yung best friend. Lalaki po yung namatay, babae yung kanyang best friend, no? Nasa abroad at bigla ang umuwi dahil na ililibing na yung aming kaklase. No? Nakakatawang isipin kasi nandun po yung fiancé, no? Supposedly kakasal na sila, no? Bago siya pumatay. Nandun din yung mga magulang at mga kapatid. Pero nung ililibing na po yung aking kaklase na namatay, itong best friend niya na babae, ang unang-unang magulgol at hindi ko mapigilan. Natatawa ako on the one hand, but on the other hand, sabi ko sa sarili ko, totoo nga, kapag ka malapit ang isang tao sa puso mo, kapag ka nakasanayan mo na siya bilang kaibigan, bilang mahal sa buhay, napakasakit ng paghihiwalay. Napakasakit ng pagkakataon ng kamatayan na parang hindi ka na mapigilan sa iyong sama ng loob. And this must have been the feelings of St. Thomas that time. That is why Christ's manifestation of His glorious resurrection to Thomas is an affirmation of Christ's presence in his life. Ito yung wagas na pag-ibig at pagsama ni Jesus sa kanya. At parehas po ang itinuturo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi nga po ni Jesus sa Ebanghelyo, I am with you until the end of time. At patuloy itong tinutupad ni Jesus. In our choice to be steadfast in the midst of struggles and trials in life, even though they tend to weaken us, we are invited to be firm in our faith. Inaanyayahan lamang tayo na maging matibay sa paghawak natin sa ating pananampalataya kay Jesus. Maaari kong magkaroon ng duda at pag-aalinlangan ng bawat isa sa atin. Pero huwag nating hayaan itong pagdududang ito ay mailayo tayo kay Jesus. Mga kapatid, lagi natin kasama si Jesus. At yan ang pinakadiwa ng pagdiriwang natin ng kanyang muling pagkabuhay, lalo higit ngayong Divine Mercy Sunday. Ang awa ng Diyos ang palagi ang umaagapay sa bawat isa sa atin. Kung wala ang awa ng Diyos, wala tayong lahat dito. Ano man ang pinagdaraanan natin, no? May conflict man kayo sa inyong married life, sa inyong family life, sa iyong professional life, no? Tatanggalin ka na bukas sa trabaho mo. Pero wag mong kakalimutan, naiintindihan tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Niyayapos tayo ni Jesus. Ito lang po ang nais kong isipin ninyo at pagnilayan ninyo ngayong linggong ito. Mga kapatid, ang pakikipagbuno natin sa kung anuman ang pinagdaraanan natin at the moment, sa kasalukuyan, ay ang ating paghipo sa mga sugat ni Kristo. Sa kanyang sugat sa kamay, sa kanyang sugat sa paa, sa kanyang sugat sa tagiliran. Ang pakikipagbuno natin sa kasalukuyan ay pakikiisa natin sa mga sugat ni Jesus at pagpapatunay na kailanman hindi niya tayo iiwan. In the midst of uncertainties and struggles in life, we can be one with Thomas in saying, my Lord and my God. My Lord and my God. Sa parang ito, nakadaranas po tayo ng tunay na kapayapaan na ibinibigay ni Jesus na muling nabuhay. Jesus lavishes us with His mercy that we may experience true peace. And let this be our prayer for today. We thank you, Lord, for allowing us to remember. We know that our own strength will not suffice in facing our daily struggles in life. We ask you, Lord, to fill in what is lacking in us so that we may do what is good and what is right, and ultimately that we may do your holy will. Grace us with your unending mercy, that we may not waver in our faith, and we may hold on to you, our Lord Jesus Christ, King of peace and of mercy. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya.
Sa araw na itong pinararangalan natin si Jesus na hari ng banal na awa. Buksan natin sa Kanya ang ating mga puso at manalangin ng buong kababaang loob at pananalig habang ating sinasambit. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, nawa, ito'y maging malinaw na tanda at mabisang kasangkapan ng awa ng Diyos para sa lahat, mga sumasampalataya man at hindi. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng simbahan, sila nawa ay maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa mga nagpapakumpisan, nawa, sila'y maging laging karapat-dapat na kasangkapan ng mahabaging pagmamahal ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa mga tulad ni Tomas na di makapaniwala sa muling pagkabuhay, nawa, mapaglabanan nila ang kanilang pag-aalinlangan sa tulong ng kanilang pamayan ng Kristyano. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa lahat ng may karamdamang pisikal, psikolohikal at moral, nawa, makalasap sila ng ginhawa at bunas sa pagkakawang gawa ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasapi sa ating parokya, gaya ng mga unang Kristiyano, manatili nawa tayong tapat sa mga turo ng mga apostol, masiglang lumahok sa panlimbong Eucharistia, at magbahagi sa mga nangangailangan ng mga biyayang kaloob sa ating Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Natin panalangin ang ating mga pansarili kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, hindi ang aming panalangin. Maawaing Jesus, salamat sa mga kaloob ng banal na Espiritu, iyong kapayapaan at pagpapatawad. Nawa, ilapit kami ito sa iyo at sa isa't isa, at gawin kami kasangkapan ng iyong pagmamahal para sa lahat ng aming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin na ikalugda ng Diyos Ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapiling niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila ay binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay na mag-uli ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyig sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
mula sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sinuto tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilunod po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabagtang pagkawasak ng kapaligiran pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, may hatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangat ng karangian, at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.